si Senator Lacson na magbigay ng kanyang unang salita at pagkatapos dyan, mga rekomendasyon na ng ating mga opening statement, Senator Lacson. Yes, thank you, Secretary Cesar. As in the past consultation meetings that we conducted, we held, I prefer to talk less and listen more. After all, the panelists present here are the experts and the stakeholders sa field ng tourism. So I'd rather listen to them and whatever they propose or whatever they recommend or whatever they comment on. So ma-input namin. So even when God permitting na makabalik sa Senate, meron akong input para ma-address yung issues at saka concerns ng tourism industry, not only in Bohol, but since we're here, of course, we'll hear local issues concerning Bohol, but the entire tourism sector sa country. So, yung sa backdrop na yon, we're going to listen to them, we're going to listen to you, and address whatever concerns that you may want to raise. Thank you. Alright, siguro na tayo, Senator Lacson. Siguro natin tayo pinigyan para ulo sa mga regional governor ng presidential ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ito ang grupo ng mga negosyante sa Region 7 sa Central Visayas. Alright. Engineer Uy, kung mayroong isang bagay na napaka-importante na dapat pagtuunan ng pansin na susunod na senador na dapat malaman ni Senator Lacson, kayo po bilang Regional Governor ng PCC, ano po ito? Good morning, Senator Dean. Good morning, everyone. Bohol is a ecotourism province, so turismo at saka kailangan din natin ng mga siyempre to support tourism is yung pagkain. Diba? Kasi Bohol is perceived to be expensive in terms of food sources natin. Most of our gulay natin and even some products from agriculture comes from Cebu and Mindanao. So I've got the data. Yung Bohol is maraming dams. In fact, the national government through the National Irrigation Administration poured out billions of pesos in funding to put up the dams now. And we have 22,870 hectares of irrigated lands. My major NIS dams na 4 at my 120 na CIS na dams yung mga maliliit. So, average yield ng hybrid rice na natin sa Bohol is only 3.4 metric tons. The inbuilt is just 2.6 metric tons. So, yung problema dito natin dito sa Bohol is more on increasing the yield kasi nakikita natin na low yield yung mga lupa natin in terms of agriculture. High cost yung inputs and labor. Marami pa rin sa Bohol ng mga unproductive lands. At isa ito sa one of the pressing problem now is yung mga farmers. The average age of farmers now are 60 years old. So wala na sumusunod sa mga from the next generation. Get back sa Senate, the insufficient post-harvest facilities. So siguro, the national government will look in. Before, we are number 1 in privatized production nationwide. And yung ibang nation na, doon ba nag-declare ng rice sa IRRI, diba? So ngayon, tuloy lang na tayo sa production. Buhol na sa borderlands, para totally hindi productive. So, we do something very about this. Thank you. Senator? Yeah, precisely the reason why yung rice tariffication law was passed. We were in the Senate when we passed it. Ang intention kasi noon, of course, in-increase natin yung tariff. Na-amend na yan, binaba. Pero in-increase yung tariff to 35% at that time. Tapos, merong earmark amount na 10 billion pesos para ibalik sa mga farmers.
in the form of farm inputs, mga equipment, para ma-enhance yung productivity ng farmers. Unfortunately, yung implementation, yun na nag-fail. Why? Because meron nakialam sa importation ng mga farm inputs, mostly coming from China, and ito yung mga daling masira or hindi man lang mapakinabangan, like yung mga tillers, mga millers, at saka mga gamit ng mga farmers na kung saan hindi pa ayos yung distribution. So again, in the exercise of oversight, no, kasi yung Congress merong oversight na mandate over the agencies that are supposed to be implementing properly yung mga batas na pinasa. So we will look into that kasi nga maraming reklamo yung mga farmers natin while may mga nabibigyan ng mga farm equipment para ma-increase yung productivity and yet hindi na mapakinabangan or very selective yung distribution ng mga farm input, mga farm equipment. So nadidefeat yung intent ng batas na ipinail. But rest assured, Albert, na your observation is not an unusual observation. Narinig namin yan from other farming, from the farming sector. We were in Pangasinan, Rosales, Pangasinan, as mentioned earlier. Yan din ang isang concern na ni-raise. So we look into the implementation of the RTL and if need be, mag-amend tayo ng mga provisions na kailangan i-amend. Thank you, Senator Lacson. May mga magsasaka po ba dito sa audience? Meron po ba mga magsasaka? So karamihan dito ay tourism, sa hotel, nagtatrabaho. So walang mga farmer dito? Wala, sir? Kasi may mga magsasaka po ba dito? Natanim, nagpaangat. Meron? Okay. Meron ba na may tulong ba ang national government po sa inyo? Fertilizer, palawa, pini. Para marinig ni Senator. Para marinig ni Senator. Para marinig direct feedback siya. Mayroon naman mga improvements like harvesters. Yeah, harvester. Motivators. Mayroon naman, so sad to say, nandun lang sa irrigation associations. And still the farmers, mahal yung kanilang pag-avail ng mga services. Still, ang pag-cultivate sa farm is mahal. At saka yung harvester, I think, is 1 ton ay bali 1. Yeah. Ratio is 1 ton. Bayad ng harvester, every 8 sacks of harvested rice, ibibigay mo doon sa IA o sa nagpa-implement. Sorry to hear that, ano? Kasi for the life of me, I cannot understand. Galing sa government yung equipment, bakit babayaran ng farmers? Ang intention nga ng equipment, magamit ng farmers para ma-enhance yung productivity. Yes, sir. Personal experience namin doon sa Hawaii. Yeah, anyway, my staff will approach you, kindly give more details so we can look into it. Because, well, person ito, no, at the outset, I would think that's criminal. Yes, for the cultivator, Yeah. sir. Example for Bakit mababayaran sa inyo dapat? Opo, sir. Natataka po kami. Iba talaga nangyayari sa ground. Yan na merong corruption doon sa irrigation associations. Anyway, yeah, clear. I hear you loud and clear. So we'll just get more details to sa personal experience ninyo and we'll address that. Hopefully, if I have that personality to address your problem. Alright, thank you, sir. Which means kapag muling nahalal si Senator Lacson, pwede namin isa. Tingnan mo yun, Can you allow that? Yun na nga yung earmark 10 billion a year. Dividend equipment, di pa gamit sa kanila. Tapos pabayaran nila. Hindi para ka na gano'n sa private. Ang Pangulo ng Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants. So
So medyo tourism naman tayo. Sir, anong dapat malaman ni Senator Lacson dito? Urgent matter. Maayong buntag ka ninyo talang, maayong buntag, Senator. Of course, Bohol, peace and order is very good. But our concern also that affect us on the national, on the recent incident in Clark and Boracay, hindi pa ganun nararamdaman ng turismo, but since we are talking to the travel agencies from South Korea, they are really disappointed what happened to Clark. And it might affect in the future, on the second quarter, the scenario that happens sa Clark. In fact, Senator, versus first quarter of 2024 and 2025, we've lost around 500 room nights sa mga travelers po. And that is equivalent around, sa very conservative forecast is around 7 million. If there is a loss of room nights po, definitely there will be a loss of labor po. Magpapading ang mga stakeholder, then that will affect the economy po. So hopefully, Sen, in the future, mapigilan itong mga ganitong scenario po. Again, yeah, what Congress can do is oversight. We'll call for concerned agencies na dapat mag-maintain ng ating peace and order to address the issue at hand. Like yung nangyari sa Boracay, yung Serbian girl that was who was raped and killed. It was unfortunate. Although pwede sabing isolated, but bad news spread faster than good news. So talagang pag kumalat yung bad news na ganyan, it will affect the tourism sector or tourism industry. Iiwasan nila yung Pilipinas because they would think na yun yung parang commonplace. Yan talaga yung nangyayari because yan yung nag-spread na balita. Alright, thank you, Mr. Escoto. Siya ako ang Pangulo ng Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants. Tingnan naman natin kung ano ang tanong o ano ang rekomendasyon o informasyon ni Andrew Fernandez. Siya po ang Executive Vice President ng nasa ating asosasyon. Magandang umaga po sa lahat, Senator. Ako po mayroon po on 3 items of the top of my head. Number 1 po, yung equitable distribution po ng power of tourism. Ang problema po right now, pwede po natin sabihin mas maganda po ang negosyo ng turismo sa Bohol kumpara po sa ibang lugar sa Pilipinas. Pero apektado po yung normal na Boholano. Dahil po sa turismo, nagmamahal lahat ng bagay. Renta, pagkain, gasolina. So imbis nakikinabang po sila, minsan po napapahirapan pa po sila. Ang isang big issue po, lalo na po sa Panglao, maganda po, swerte po kami na makabago yung aming pier, makabago yung bago naming airport. Ang problema po yung mismong normal na Boholano, hirap po maglibot. Malaki po ang nagagastos sila sa pamasahe. Wala po silang jeep o bus na masakyan ng libuwa. So bilang responsibilidad din po namin kasi kung i-represent yung mga kasama po naming mga empleyado. Hirap na hirap po sila. For example, minsan, tulad din naman sabi ni Sir Duer, kung nawawala po tayo ng room nights, syempre bilang negosyo, kailangan napapadalas yung day off, mga ganong sitwasyon. So that's one big problem. Yung equitable distribution, sir, ng economic benefits. That's one. Number 2 po right now, another issue is food security. Nasimula na ni engineer, but ang problema po namin, also because of good tourism, we have to import fish, rice, basic commodities that the local agriculture can no longer provide. So dito po, halimbawa po sa amin, sa Panglao, hahanapan po kami ng isda ng mga guests. Magugulat po sila, napakataas ang presyo kasi nakakalungkot man, hirap po yung mga fisherman natin mangisda kasi una-una, hindi po sila tinitrain ng maayos din po. For example, sa amin po sa resorts, we tell them ganito yung kalidad ng isda na kailangan namin. Pero pag pumapalawag po sila, hindi sila nabibigyan ng karapat yung suporta, whether it's ice o yung mga ice bucket para po pag dumating yung isda sa amin, pwede pa namin ibenta ng mataas na kalidad. Ang nangyayari po ngayon, napipilitan po kami mag-angkat ng isda kung hindi sa Cebu. Minsan nililipat pa po namin mula Maynila at Palawan. Kasi yun po ang hinaharap ng mga turista eh. So yung irony po, tabing dagat kami, pero sobrang mahal po ng aquatic resource. Ang mga Boholano, they will say the same. Ang mura lang po na bibili namin, tilapia, bangus. Pangatlo po, isa rin po sana namin ipapakiusap,
Paano po kaya mabalik yung konsepto ng kaginhawaan, lalo sa mga taga-Bohol? Nakakalungkot po, karamihan po ng staff namin ang pangarap mag-abroad, lalo sa hotel industry. Magkumuha na experience, 2 years, 3 years, tapos po sasakay po ng barko o maghahanap ng trabaho sa ibang lugar. Hindi po nila alam yung tax, yung kapalit po nun. Nagkakaroon ng problema sa pamilya kasi nga po malayo yung isa. Minsan akala din po nila madali ang buhay kasi dollars ang kinikita, hindi po nila naiintindihan yung mga kapalit nun. Yung kalungkutan, yung far from family. So, ang big challenge namin right now is Bohol has a great amount of talent. Whether it's Baisor, mga ibang schools, magagaling po ang Baholanong masipag. Pero nakakalungkot, may brain drain din po kami sa industry. Kasi kung kailan po sila gumaling, nahasa, aalis po sila. So yun po yung challenge namin kasi right now, marami pong mga resort, yun po ang challenge namin. Kayo ang maganda dati. Kayo ang masarap dati. Pero ang challenge po sa industry namin yung sustainability. Paano kami parating maganda? Paano kami parating masarap? Kung umaalis po yung mga tao nagpapaganda at nagpapasarap dun sa mga binibigay po namin sa mga guest namin, paano po sila babalik? Una, yung sa unang issue, no, tungkol sa, I think that would involve transportation. No? And even without going back to the Senate, si Secretary Vince Dizon naman is a good friend of mine. And I've known him to be progressive-minded, may foresight, proactive. So, parating ko sa kanya yung problema and probably I would try to ask him to find time to visit Bohol. Anyway, concern niya rin naman yan, primary concern niya being the Secretary ng DOTR. And touch base with you para makapag-usap kayo. So pagbalik ko sa Manila, or even before I go back to Manila tonight, I will get in touch with him. Parating ko sa kanya yung number 1 issue na ni-raise niyo. Second, yung tungkol sa food supplies. Ironically, it's a paradox na fish producing kayo because island province, tapos rice producing naman kayo kasi agriculture. Sabi 22,000 hectares yung available, irrigable land. And yet, parang mag-import pa kayo ng mga isda, mga pagkain from Cebu. Why? Ito yung ina-address na natin talaga na yung sa rice shortage. Kailan talaga yung intervention ng, if not the local government unit, yung national. No? Ginawa ngayon ng Pangulo, hindi ba, binibira pa rin siya, na binaba niya sa Visayas yung 20 pesos because government nagsasubsidize ng 13 pesos per kilo. Dalawa yung natulungan, two-pronged yung approach kasi yung farmers, farm gate price, nabibili sa yung kanilang bigas at 33. Tapos binibenta ng government at 20. Nalulugi ng 13, but never mind. Pera rin naman nyo yung pinagsasubsidize. Para lang ma-push yun yung impact ng price of rice. Of course, yung politics, pag pumasok sa picture, sabihin nila, hindi, election kasi kaya ginawa eh. Pero hindi naman dapat maghintay ng after election pa kung gusto natin ipababa yung presyo ng bigas. At least, mag-pilot testing sa Visayas kung magiging effective. Kung makain ba ng tao yung bigas dahil sabi, maamoy. Pero these are produced by local farmers. Kaya I think because anyway, maybe some of you or many of you have not yet tasted or experienced buying rice at 20 pesos per kilo. But you'd be able to try it in the days to come, even after election. So in ang intervention in other areas, I was nandito si Mayor Hagna, Mayor JR ng Hagna. JR, Mayor, baka pwede yung i-share na experience sa Hagna, how you intervene do sa consumer at saka do sa producer. Kasi ang isang experience, like in Nueva Ecija, yung local government, the provincial government, nag-intervene sila, 20% ng produce ng mga farmers, binibili nila and sila nagbebenta. Kaya mahal ang presyo, Andrew, kasi abot hanggang 6 yung middlemen, yung mga traders. So, sakal na sa presyo yung farmers kasi hindi nakukuha sa farm gate price. Pero, patay naman yung consumer kasi patakot-takot yung markup, yung patong. So, doble yung tama. So,
I think it is a wise move as what Mayor J.R. Ranyola did in Hagna na nag-intervene yung local government unit, and I'd like to hear directly from him kung ano yung ginawa niya. May idea lang ako pero hindi ko alam masyado yung detalye. So si Mayor J.R. will, with your permission, no, kung pwedeng ilaw natin siya, just to share first-hand experience na ginawa niya. Magandang umaga, Senator, sa ating mga bisita, Secretary, at mga zona... By the way, walang politika because he's not running. Mayor siya, but he's not running. By the way, tama, di kumulangan, ay nahuman mo ko sa kung ikanong katabino. By the way, we also have Mayor Bulien from Bataan, Dawis. Nalipay ko kapaghatag o gamay sharing sa hagdan. Unang-una, pag daog yun na ko, ang ubang mga mayors na to, politicians, mga Europe, kung saan niya na-celebrate, ako dito ko sa regional office sa Cebu, sa Department of Agriculture. Tungod kay nahibaw ko na by June, July, ang kwarta, approve naman ang GEA, o niya, mudagay-day naman na sa regional, moto na nangutan ako, unsay programa sa Region 7. Pila may appropriation sa Province of Bohol. Doon na po programa sa Hagna, 0. So nangutan ako unsay mga requirements, RSPSA, no? Ato na isa-isa siguro okay mga oras pa. Anyway, following kung sa mga requirements, ako nag-ihimo, we also have a challenge kung kaya mong lungsod na mayroon kayo flat, only 14%, dahil marami po ang hills at marami ding mountains. So, hiningyan kami ng 50 hectares na contiguous na kaya. Hindi po wala yan sa amin. Ang amin, 500 square meters, 300, 2,000. But we don't have 50 hectares. And I said, likod po ko nilang di magkasalanan na mo mga tao sa na huwag kita na So, there must be some parang usay natin ng way na ma-reconsider. And hindi mo sila nga, sige, bigyan namin kayo ng 50 hectare. You know, niyaman ng among mga kauban dahil Mr. Senator, with me today yung halos lahat po ng mga opisyalis sa Hagna to support this program. Tayo. Yan. Okay. So, to continue, pinalap namin, so, nagkadawat yung kundi for the first time sa Hagna ng seeds, rice seeds, or seedlings, o fertilizer. Kaya sa una, mupalit man, matutumas duwero upang mga kanusulan. And then we heard about this mga machineries, no? Klaro yun na anay na kuhaon, but the problem is, meron ka machinery sometimes hindi compatible sa mga farming, sa farms, no? Hindi compatible, yan ang number 1. The number 2, usaw ko ng mga machineries o what we're training. So we got the Tesla. And the Tesla now has to train. Kunya kay, ang mga farmers, di mo po na po ang training kay wala din sila kakainin sa araw na tinitrain sila. So we give them the cash for work. Meron ka na training libre, meron ka pang cash for work. Diba? But, now, meron din kami incentive. So it's not only learning how to operate, but it is important na marunong ka mag-maintain at marunong ka rin mag-repair. So, na-extend din namin yung aspeto na yun. So, gumanda. Tuloy-tuloy hanggang dumating ang panahon na umabot na kami ng mga 800 hectares. Akala ko doon, I was very successful. Noong nakausap ko ang mayor sa Pilar, gusto ko sana magyabang. Mabuti na lang naunahan ko. And I learned,
Pilar ko na 7,500 hectares. Sa akin, it's only 800. So I thought for a while na mali yata yung aking ginawa na strategy because that time I was the municipal agriculture officer. Ako mismo. Pero nawalan ako ng gana. But you know, nagkaroon ako ng opportunity pumunta ng Mumbai. Nakita ko yung irrigation nila. Ang ganda talaga. Na-enjoy po ako. But when I asked, magkano ginastos na gobyerno? 1.4 billion. Laki. And then I asked also, gaano kalaki ang service area? I was told 400 hectares lang. Hingo ko nga, kini 400, hanggang 800, we didn't spend 100 million, sila 1.4 billion. Sabi ko, may pag-asa ako. And pinag-usapan namin ang gusto, and then we realized that it's not a matter of how big, how small you are. It is a matter of understanding. With the 42,000 33 barangays, we will be able to be self-sufficient pag umabot kami ng 1,000 hectares. No, doon namin, bumalik yung aming so binigyan pa namin ng mga programa. Until one day, dahil na appreciate ng agriculture, ang ginagawa ng na dinagdagan kami ng dinagdagan hanggang binigyan ito, pinaka-ultimate na programa, binigyan kami ng rice mill. Alam mo, respect, sabi nila, ibigay daw nila sa association. Sabi ko, hindi ako makialam dyan. Ibigay mo doon. Magbubulok yan. Sabi ko na gano'n. Number one, maitayo mo yan. That's about 12 million. Kompleto. Paano ma-connect? Dahil alam ko that time, kapag meron kang i-connect, kailangan mo kaagad na 300 to 600,000, ma-connect mo lang sa line, power line, yung ginagawa mo. So, saan kukuha ng 300,000? Pangalawa, meron sa sakyan. Sino mag-drive? Sino mag-sweldo? Sino mag-gasolina? Itong dryer at rice mill, sino mag-operate? So, nakita nila yung wisdom ko at sinabi nila, sige Mayor, kasama ka. Nagiging try-by-try. So, kasama na ang LGU. So, immediately, sabi ko, sa inyo naman ito, mga organization. Pero siyempre, i-manage muna natin ito, bigyan mo na kayo ng subsidy, etc. And that was the time na nakita ko na mga farmers talagang ganado na sila. And then, with the little extra mile pa na ginawa namin, napili namin ang kami na rin ang bumili at 19 o 20 pesos per kilo, no? Humay na. But then, inabsorb namin yung iba because we believe na, alam mo, mamatay ka, bibigyan ka ng tulong. Nagkasakit ka, magbigay ka rin ng tulong. Bakit hindi ka magbigay na buhay ka pa, di ka pa nagkasakit, di ka pa nagkamatay. After all, so many forms of sometimes duplicated, unnecessary na mga tupad kung ano-anong binibigay. So, pinofocus namin sa farming, lumakas po kami, nagiging masipag po ang aming mga farmers. Ngayon po, ibalita namin kahit pa once a week na muna kami dahil hindi pa naman malaki. Pero sarili na namin production, nagbibenta po kami sa hagna ng 29 pesos per kilo. Maraming salamat! Lalo niyo po mga parapahan natin si Mayor. Long and short, hindi niya binigyan ng bigas yung mga tagahagna. Tinuruan niya kung paano mag-produce ng bigas. Or hindi niya binigyan ng isda yung mga tagahagna, tinuruan niya mang-isda. So malaki talaga may itutulong ng mga local at saka national government. Pag nag-collaborate, sabi niya nag-tripartite. Pag nag-collaborate ang LGU at saka yung national government, ang daming pwedeng gawin. Ang problema yung disconnect. Minsan ayaw mag-usap, si Mayor, siguro, for some reason, nahihiyang lumapit sa mga national government agencies, ito naman si national,
Wala siyang pakialam sa local. So, malaki yung pwedeng gawin kapag ang national at saka local nagkaroon ng ugnayan, nagkaroon ng pag-coordinate sa isa't isa. Ituloy yung kanina, Nueva Ecija, 20%. Yung sa Davao del Norte, inabot ko yon si Governor Hubahib, the incumbent governor now. 100% yung binibili niyang produce ng mga farmers at siya yung nagbebenta. Na-eliminate yung middlemen, nakatakot-takot. Ang bilang nga namin, umaabot maximum 6 middlemen. You can just imagine at 10%, 10%, 10%, 15%, 20%. Kung magkano aabutin yung produce ng farmers at kung magkano niya bibilin from the farmers. Siyempre, para tumubo. Minsan, Mayor, uutang yung farmers, mag-a-advance doon sa middleman. Talina siya. Kung magkano idikta ng presyo ng middleman, obligado ibenta ng farmer sa middleman kasi may utang. Yun ang problema. So, local government intervention, local government unit intervention, national government intervention, very important because government is here to serve you, dapat. Ang sasabi ko lagi, the people may not be our masters, but definitely, we are their public servants. We are their servants. Ganon dapat ang mindset. Hindi yung pag nasa power, ang iniisip agad kung ano yung kikitain. Yun ang problema. So, anyway, thank you, Mayor JR, sa pag-share mo ng experience sa Agna. And I hope, i-urge niyo yung mga local executives ninyo to do the same sana sa inyong mga lugar, sa inyong mga towns. Alright, thank you, Senator. So, tuloy-tuloy tayo sa konsultahan tayo. Konsultahan tayo. Ang senador, imbis na sila ang nagsasalita, siya ay nakikinig sa inyo at sa mga pinagawa ninyo. Alright, nandito na rin sa atin si Stephen Lee ng Bohol Chamber of Commerce. Sir, any concern? Sa tingin ho ninyo, kayo bilang kinatawan ng Bohol Chamber of Commerce, ano sa tingin niyo dapat gawin na susunod na Senado? Mr. Lee? Yeah, thank you, sir. Good morning. When it comes to pagkabuhayan, I mean, what my executive vice president sent me last night was about the tourism. What's the problem? Yes. What's needed, especially in Panglao, which is the center of tourism now. It's no longer there. It's there for this. What is concerned, our vice president is the provincial tourism chairman, Bohol. What his concern was the waste management in Panglao. And then maybe the senator can help this on the problem. It's a really big problem because Panglao is very progressive, lots of plans. And the carrying capacity of Panglao Island. And will get responsible and sustainable tourism in Panglao. And the others, but this is what he said was more important as of now. Lot of other topics to be discussed with public, but he knows how much time. Senator? I didn't quite get the, Yung unang concern mo na I Bohol, can give Senator a copy. please, ang unang concern ng Bohol Chamber of Commerce, Panglao in particular, wastewater management. Solid and waste po. Solid and Yeah. water waste. Kanina, over breakfast, ito na yung pag-uusapan namin ni Secretary Cesar. Siya mismo, he shared his own experience being, city planning officer, yung mga based sa real life experiences niya while, acting as a advisor or consultant, not only to the President, but several local government executives. Ang sinasabi niya is, yung dapat, una-una, may sustainability. We don't want Panglao to be another Boracay na dahil walang planning, kasi sabi nga ni Secretary Cesar kanina, ang passion natin, ang ating laging parang pastime sa politics, after every 3 years, away-away lagi. So kung sino yung bagong upo, Mayor, sorry sa mga mayors, pero reality ito di ba Mayor? Parang lahat ng bagong upo gusto nag-groundbreaking.
Tapos, pag hindi natapos yung project, pag sumunod yung mayor, napalitan yung mayor, naghahanap na naman na groundbreaking, hindi na itutuloy yung kasi napagawa, nasimulan nung dating mayor. So, wala tayong continuity. So, again, alam nyo, lagi ko sinasabi, the number one problem of this country is government. And the solution lies in the face of the problem itself. It is also called government. Diba? Ganyan ang kalakaran sa ating gobyerno, not only sa local scene, even sa national level. Ganyan. Laging gusto, wala tayong programang mahaba. Wala tayong programang long term. Ang laging sinusunod lang natin, di ba, yung medium term development plan, which is what? 5 years, 6 years. Wala tayong long term. In the United States, alam na ng mga tao kung saan dadaan yung kalsada 20 years from now. I remember my brother, who's a US Navy officer, no? Nung dumanaw ako sa kanya, sabi, ang liit ng kalsada, alam mo kuya, sabi niya, in 20 years, freeway ito. 20 years after, freeway nga yung dinadanan, napaka-liit na kalsada. Sa atin, ang kalsada makikipot, forever na makipot. Maski nag-improve yung lugar, nag-progress, nag-develop, makipot pa rin yung kalsada. So, traffic. So, si Secretary Cesar, kinukwento niya kanina, siguro yung local government or even national government, mag-embark na sa, pag nakita ng open space at pwedeng potential na area for development, bili na ng local government unit yung lupa habang mura pa. Ilan banking niya na para pagdating ng araw, hindi na siya makikiusap ng road right of way. Mas magastos kasi babayaran mo isa-isa pa yung mga may bahay na nakabaran na sa kalsadang dapat iwa-widen. So, planning, thinking ahead or foresight, yun ang kulang sa maraming not only local but national government leaders. Alright. Thank you, Senator. Senator Last. Yes, sir. Yeah, please. I have a concern with regards to business establishment in Panglao. This was being studied by, again, by our Vice President, who is also a lawyer, and his wife is also a lawyer who is currently being Supreme Court. There are businesses in Panglao. Chairman ng board namin, si Attorney Doy. Siya yung EVP nila. Businesses in Panglao owned by Chinese and Korean are using dummy or dummy, but some of the workers are foreigner, which is by this research by Attorney Yunag, is in violation of some laws. So we wrote a letter to the LGU to do something, to the mayor to do something also. Then there's nothing happened. There's no result. So maybe you can have that that's a disadvantage to the Filipino, particularly the Bolano business. As chambers, the voice of the business community, we want this to be addressed. So it is already rampant in Panglao that some small and big businesses are operated by foreigners, so just using dummy. I think that's all I'm saying. Yeah, thank you. Thank you for bringing that up. Meron kayong comment? Si Andrew. Pasensya po, marami akong napapansin. I think, speaking of DOTR, sir, big problem namin is public transport. So the automatic solution is private transport. I will ask on behalf of my fellow Boholanos, adopted Boholano na po kasi ako. For example po, mamumuhunan po kami, bibili kami ng motor. Ang problema, sir, yung provisional receipt, valid for 7 days lang. Pero yung OR, lalabas after 3 to 6 months. Siyempre, hindi po sila pwedeng bumiyahe habang wala pa po yung OR. Tapos po, recently po, nag-trending po ang LTO sa Bohol dahil po sa pag-check. Baka pwedeng matulungan din po sila doon. Kasi po, mangungutang po sila, ipupundar po nila yung motor. Sila na po kumbaga yung mamumuhunan sa sarili ng solusyon. Pero sir, hindi rin nila magamit yung sarili nilang solusyon. Kasi po, lahat yan magtatago. Either magigising ng maaga or uuwi ng late para po makakauwi na wala na pong maninitang LTO o iba pong mga Sana po matulungan din po sila. Kasi sila na nga po gumagastos sa motor, parang pahirapan pa po sila o na technicality. Baka pwedeng matulungan din sila. Senator, hindi yung pumapasok yata yung may discretion na naman. Yeah.
After 7 days. Anyway, discretion na si... as you were speaking, tinetext ko na si Secretary Dizon. Sabi ko, pamasyal siya rito sa Bohol at makipag-usap sa inyo. Okay, so dalawang concern bago natin ibalik kay Andrew. One kay Mr. Lim. Yung observation ay dumarami yung may-ari ng mga hotel, mga restaurant na maliit na hindi totoong may-ari. Ibig sabihin, dami. Ano ba sa Tagalog ang dami? Parang may big of front lang na ibang tao. No? So, in effect, isang policy issue na pwedeng tingnan ni Senator kapag nagbalik siya sa Senado. At pangalawa, yung transportation, executive na, tinetext si Senator Lacson, si Secretary Dizon, bakit magkakilala, matagal na sila magkaibigan. Iwagong Secretary ng Transportation, napaka-release action, parang action agad. Napaka-realistic, napaka-doable din na pwedeng gawin na hindi na kailangan abutin ng 8 araw para makapag-gawa ng executive decision on what to do. So, nakaka-relate po ba kayo doon sa sinabi ni Sir na bibili kayo ng motor, 7 days ang provisional receipt, pero lumalabas yung plaka, 6 months. O ano gagawin niya yung lumayari ng motor? May magkakagawa na yung araw. O kaya pa na huli. Alam niyo ba kung bakit sumikat ang pangalang Luzon sa Metro Manila, sa Luzon, sa Visayas, sa Botong? Ito yung mga oportunidad kapag kahit department, potential cotton yun. Sabihin, wala ka ng provisional relate ko, cotton. So, pero ito yung mga bagay na mabilis na pwede gawin. Ang trabaho kasi ng senador ay hindi lang gumawa ng batas. Mag-revise ng batas. Mag-repeal o magpawalang visa ng batas. Ang pinaka-epektibong trabaho ng senador ay kung ano ang ginagawa ngayon ni Senator Lacson. Tinetext niya na ang isang cabinet member. Para ito isang simple trabaho ito na ay pwede na doon sa mga hindi lang mga taga-Panglao ang apektado yan. Hindi rin lang mga taga-Bohol ang apektado yan. Nationwide. Kung ano nangyari posible rito, malamang nangyari din yan sa ibang mga tourism area. So, that's one concern, transportation. Please proceed. May I add another one? Sorry po. Isang big problem po talaga namin, both si solid and liquid waste management, sir. Kasi ang problema po namin, just to give you an idea, in Bohol right now, sabihin natin may 4,000 rooms. Yung 4,000 na yun, sabihin na po natin 70% may turista. So mga 2,500 rooms. Bawat kwarto may 2 mineral water bottle. Bawat kwarto may sachet. Depende po sa hotel. Pwedeng shampoo, toothbrush, etc. Meron po yan 3-in-1 coffee, creamer, etc. So doon pa lang po, yung basura lang ng kwarto na yon times 2,500 araw-araw po. So yun po isang problema namin kasi meron po kaming isang landfill pero hindi po siya dinisenyo para ma-absorb po itong growth na to. Exponential ang growth pero hindi rin exponential or parallel yung growth ng support services. Same thing sa sewage. Sa amin po, pag tinanong nyo po kami mga resort, million-million po ang ini-invest namin sa mga personal sewage treatment facilities namin. Pero sa ibang lugar po, merong centralized facility, nililinyahan lang po yung establishment. Big challenge po namin yan. Tapos at the same time, sir, resource management. Isasabihin ko rin po yung nararamdaman po ng mga empleyado namin. Minsan po sila mismo ay nawawalan ng kuryente at minsan po ng tubig. Kasi po pinaprioritize syempre yung mga bisita, yung mga turista. Paano po magiging equitable yung kaginhawaan kung turista lang nakikinabang sa ganda at komportable na pwedeng ibigay ni Bohol, mismong taga-Bohol na agrabyado po minsan. I don't know how to respond. Lahat naman yan, alam mo, tinetake naman ng mga staff kung ano yung action to be taken regarding the concerns that are being raised in this forum. And that's the beauty of a dialogue like this, kasi there are things that are happening on the ground na hindi naman talaga nakakaabot especially sa national level. So, Andrew, thank you for raising the issue. Again, naka-noted lahat yan. Not only noted, but action will definitely be taken. Thank you, Andrew. May joiners lang po kay Sir Lim. Oo. Honestly, Sir Lim, those business owners
nakalaya ng Boracay na narito na sa atin lahat ngayon yan. Yung mga nag-transfer po lahat sila sa atin. Opo, from Boracay, they went to Bohol because they see the potential of Bohol. So, posibleng po ano nangyari pagdudumi sa... These mistakes that we will be... Yun po yung nangyari. Yeah. Diyan nga dapat talaga mag-intervene yung local government unit. Kasi pag hindi na-regulate yan, in due time, yung Panglao magiging another Boracay. Kasi marami natin, meron tayong Boracay, meron tayong Panglao, meron tayong Siargao. Pag hindi pa tayo natuto sa lesson na nangyari sa Boracay, mabuti nga meron tayong pinagbabasihan. Ano? We should learn from Boracay para hindi mangyari sa Panglao. So, yun lang pwede sabihin. Government din talaga dapat mag-intervene para talagang maging maayos in the future, hindi lang sa present. Kasi minsan, we're only concerned with the present. Kumikita, tumataas ang tourism, arrivals, happy na tayo. But we don't think of our children anymore. We don't think of the future generation anymore. We only think of ourselves kasi happy tayo ngayon. Nakalimutan natin na meron tayong obligation, meron tayong responsibility. Alright. Sige. Sorry, pasensya na po kayo, marami pong salupin. Okay lang. Ako po kasi parami kong iniisip, yung halimbawa po, yung probinsya po ng Bohol ay para po sa lahat. Hindi lang po para sa Boholano na lumaki doon, kundi sa Boholano magiging, kumbaga doon ipapanganak at lalaki. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, pero kasama po ako sa mga ibang Boholano. Meron kaming beach cleanup group, yung Plastic Free Bohol. Every month, pumipili po kami ng isang lugar na pinupuntahan ng mga turista at mga lokal. Tumutulong po kami maglinis doon. Kino-coordinate namin sa LGU, tinutulungan naman nila po kami. Kinukuha namin yung mga naiiwan po ng mga turista. Ang problema kasi natin, sir, maraming best practices sa Bohol na hindi na po natutuloy. For example, yung eco bag, dati uso po yun. Ngayon siguro dahil po sa pandemic na uso yung hygiene practices, bumabalik si plastic. Maliban po doon, sir, yung mga ibang pagmamanage ng resources namin. Ang ano lang po namin is, importante po kasi yung disiplina internally. Yeah. Pero at the same time, kailangan din namin support from the national level. Kasi po, just to share, no, pag ikaw po empleyado ng private sector, meron kang obligasyon sa mga may-ari. Ginigradean ka taon-taon, key performance indicators, na-achieve mo ba yung dapat mong ma-achieve. Sana sir, from us naman, from the public stake, sana sir, maka-develop din kayo on a national level, how to grade our officials. Kasi sir, ano rin yun eh. Siyempre po, not to single anyone out, no? Kumbaga, may obligasyon po kasi yung nahalal na pangalagaan po yung importante sa karamihan. Pero po, wala kaming oportunidad na manita or sitahin sila. Sana po magkaroon ng kahit informal pero indirect way. Kasi lahat naman po ng Pilipino, hindi po kami mapag-confrontan. So, is there a way, kumbaga, to also institute metrics on how to at least, kung hindi man i-grade, voice out on a consistent level these concerns. Kasi wala kaming ginawa kundi i-voice out. Lahat po ng kasama namin, we've been voicing this out for the longest time. But there's very little, kumbaga, achieved. Andrew, bagong pa i-propose yan, ginagawa ko na yan. Kaya parami yung kaaway ko dito sa Metro Manila. Kasi copy privilege speech. And sometimes, may nangyayari naman. Kasi after a privilege speech, marirefer ito sa isang committee, magkakaroon ng investigation. PhilHealth, yung customs, ang dami kong in-expose na may nangyari kasi may mga kaso nakapending ngayon, kung hindi lang sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. So yun lang naman ang pwedeng gawin. Hindi naman namin pwedeng persahin din na gawin nyo dapat ito, gawin nyo dapat yon. But you have a voice in the Senate na with the help of my staff, na sila naggagawa ng mga research work para na sa ganun, mailabas ko doon sa floor. Magkaroon ng privilege speech, minsan kino-cover din ng media, minsan naman, pagdating sa investigation, may nangyayari. Alam niyo, nakuha naming ebidensya doon sa PhilHealth, yung kalokohan during the pandemic. Ganyang kakapal, binigay namin kay then Secretary Maynard Guevara. Ngayon, pending sa Ombudsman. Yung sa customs, ganun din. Yung mga sa rice smuggling and all. May nangyayari minsan sa pag-iingay. Kaya Andrew, huwag din kayo magsasawa mag-ingay. Kasi hindi kayo maririnig pag hindi kayo nag-ingay. So, yun ang tatawag natin, voice of the people. Pero hindi enough, your voices need to be heard.
Kaya wag kayong, sabi mo nga, hindi tayo pala konfronta, but there's no other way but to confront, then let's do it. As long as we're doing it right, and we know, we believe na ang ginagawa natin tama, dapat gawin na lang natin. Alright, thank you, Andrew. Tatawagan natin si Mayor Roman Bulen ng Dawis. Tatawagan natin si Mayor. Good morning everyone, and Senator Payne, good morning. Ako po ang Mayor ng Dawis, and during the election last time, I was one of those who remained in your camp because there was a split, during the time na bago kayo na gano'n, sir. Ako po isang naiwan talaga, and kami naiwan sa sir. Now, my concern is this. Dalawa naman ako, sir. Una is droga. Kasi last February, nagkaroon kami ng provincial anti-drug abuse council meeting. The governor was there and all the other big time in Bohol or mga ano. So, the deputy director, he was the one given the chance to explain about drugs. And then he said na madami ang drugs sa Bohol, and the number one town na maraming drugs, Dawis. So I was very ashamed ng in the name of Dawis. Anyway, sabi niya, ayun ang card mo, bibigay ko sa kanya number niya. Ay, po. At ako na po sa tinawag namin ang Tagbilaran. Now, after his speech, tinanong ko sa kanya na, sir, wala ba talagang chance na mawala, matigil ang drugs sa ating bansa dito sa Bohol? You know what he said? Mio, gusto yung kayo undangon kayo tungkol sa kalagayan sa consumer. Supply and demand. Sino yun? Sino yung sasabi niya? Nang sagot? Maraming consumer? Sino may sabi? Sino sumagot sa kanya? Happy day. I think it's very wrong. No? Kaya sinabi ko ito sa sir, dahil matagal na ito, at saka nakikita ko kasi na daming kabataan sa amin na anong ng droga. Kaya kaaway. Kamarami ang makuha ito itong ngayon. Second is, this senior citizen na pension. Kasi sa Dawit, we have around 7,000 senior citizens. Ang natatanggap lang ng pension ay around 2,000. Eh, sabi nila, mag-antay ka na mamatay ito para tayo ka sa kanya. Kasi sabi nila, universal pension, kahit anak mo ay doktor, engineer, lawyer, basta ano ka na, natatanggap ka, kahit may pension ka lang o wala, may business ka lang o wala, natatanggap ka, tapos na kapinihir, may taong Dawis, ayun sa alam lang, kung nangyari pa sa kanila yan, basta sa Dawis, hindi kung nangyayari yan, kaya yung mga senior sa amin ay, they are, parang, graduate or whatever, thank you. Thank you, Mayor. Yung sinabi niya na kasi ang two-pronged strategy talaga ng PNP, nung panahon ko, when I was PNP, natawag na yung supply reduction and market constriction o kaya demand reduction. Kasi kung wala namang gagamit, wala ring market. Pero kung walang market, wala ring gagamit. So talagang two-pronged, hand in hand, sila yung nagko-complement. Dapat i-enhance mo yung intelligence capability para ma-detect saan nanggagaling yung mga supplies. And yung mga ordinary police work naman, ito yung mag-address sa market constriction, meaning yung consumer, control ka, hulihin mo yung mga small street pushers and yung users, madala sa mga rehabilitation centers. Alright, yung 7,000 Ayon sa senior, kaya maghintay na may mapasok. Mayor, yung sa senior citizen, we'll study that, yung tungkol sa pension ng mga senior citizens.
Kasi yan din ang na-raise sa amin sa Cebu yesterday, nung kausap namin yung mga seafarers. Kasi sabi nung isang nag-comment din doon, dahil seaman siya, alam na may pera yung seaman, hindi rin binibigyan ng pension yung magulang. So I think that's a wrong approach ng government. Just because merong wherewithal yung anak, hindi nabibigyan kasi hindi equally protected ng batas kung gano'n ang attitude. We'll look into that by way of legislation para ma-institutionalize. Alright, para natin si Mayor Roman Dawis. Bago natin tawagan ulit si Mayor JR, may gusto bang magtanong dito sa audience? Nakita niyo, ito ang mas maganda. Imbis na rally at nagsasalita sila, ito nakikinig ang kandidato. Ito ang pagkakaiba ni Senator Lacson. Nakikinig sa inyo at sa inyong mga pinagawa. Balikan natin. Yes, sir. Ano muna? Commercial muna. Ito sumagot na si Secretary Vince Dizon, ano? Sabi niya, will do, Senator Ping, I'll go there and speak to them. So, kinukuha ko lang yung telephone number nila, contact number, ibibigay ko si Secretary Dizon para sila na mag-coordinate kung kailan siya pupunta, ma-address yung public transport issue na ni-raise ni Andrew kanina. Sabihin niyo sa social para yung mga may mga motorsiklo. Ang iba dyan, hindi lang hotel eh. May mga individual din na may-ari ng motorsiklo. Actually, it's the employees. Diba? Yung iba bumili ng hotel, restaurant, yung iba naman talagang individual at yun ang hanap buhay nila. So parang ano sila, guerrilla operation. So, pwede yun sabihin, mismo sa pamamagitan ni Senator Lacson, pupunta si Secretary Vince Dizon para i-address ang issue niya. Alright, balikan natin, Sir, Engineer Boy, may direct po tayo. Si Engineer Boy ay Engineer of Commerce and Industry Regional Governor. So, in relation lang na binanggit, no, ni Sir Gonzales na Fernandez ko lang. Yung about the registration, I talked to one of the biggest leaders of motorcycle here in the province of Oregon, that issue. So, yung sabi lang niya, dahil ng system niya ng LTO, yung LTMS, mabilis na. No? 4 wheels, 2 wheels, mabilis na yung if you use the system ng LTO, should be fast. Mabilis na. But yung approval lang ng authority from the region daw, yung so that's an issue siguro that will be bring up with delegates. How to fast track the processing of DOR and CR of motorcycles and 4-wheel vehicles. Alright, thank you, sir. Good news. Alright, Mayor JR, I think may isa pang i-raise si Mayor JR. Bigyan natin ng microphone si Mayor JR sa Thank you. Sa usaping basura, aming experience na pag upo mo, malas na sunog yung aming garbage area. So that was letter. Number two, we received a letter also summoning me and my metro para sasagot kami sa potential na mga illegal na pwedeng mangyari sa aming bayan. Katulad, at ito ay ina-address at nangyari dito sa karamihan mga bayan because wala namang mapagtapunan, so kailangan talaga nila na aksyonan, otherwise kami ay kakasuhan. Ganun seryoso ang usapin ng basura. So that, nung sinabi ko sa ating legal director sa Region 7, sabi ko, if you know the problem, you must have a solution to the problem. So, binibrief niya ako at nakuha ko yung gusto niya at nagsusourcing po ako at diretso po ako nagsusourcing. Madaling salita, meron palang available na mga technology. Chinese, marami mura, madaling masira. Meron naman Pilipino, maganda. Kaya lang,
Alam ni Senator Lacson na with the 1,500 municipalities all over the country, siguro 1,000 doon ang budget na 200 to 300 million lamang per year. So, kung merong solusyon sa basura, kukunin mo, either mabutan ka, of which personally, sasabihin ko talaga kay Senator, huwag dapat dahil kawawa ang mga munisipyo. So, sana makakatulong ang opisina niya. Now, pwede ba na magsusourcing? Yes, pwede. Alam niyo po, kung kunin na talaga ang korupsyon tulad ng ginagawa ng aking iniidolo na senador, sa totoo na po, tumakbutin po ako pagka-mayor because gusto ko maintindihan paano talaga ang korupsyon sa lokal. You know, nung nakikipag-usap ako sa Manila, kasama ko yung aking mga technical people, tinanong ko noong aming supplier. Sabi niya, itong package nito, merong sorting, merong papunta sa mga pag-ano ng mga kontenya, sa mga paper, sa mga karton, gagawin namin bricks, ibenta namin sa power supply. So lahat na yun, magagawan to the tune of 39 million pesos. Sabi ko, I'm sorry, I don't have 39 million, but we have 23 million. Sabi niya, ang layo, hindi malayo. Alisin mo ang SOP sa mayor. Alisin mo ang SOP sa ibang mga opisina. At nandito yung aming nandiyan yung aming accountant. Sila lahat walang tatanggapin ni isang kusing na suhol. You know, nabili namin at 23 million, hindi po utang. At ngayon naghat na 12,000 tons per day. 12 tons per day. Wala na po kami yung I just hope through the national government, sana makita ngayon ni Senator Lacson, matulungan ang province. I think, hindi kaya ng Panlaw Island, especially sa Davis at sa Panlaw. Because pagkano lang ang income, kunyari sa 200 million, ang 20% doon is only 40 million. Yeah. So, wala ka magagawa doon. So, kailangan natin ng intervention. Alam ni Senator Lacson ang ating bibigusyo. Ngayon, or yung budget natin. So, 6.3 trillion budget sa taon na to. Ano kaya next year? Magiging 6.8 or 7 trillion? Yeah. Paano kaya kung maintindihan ni Senator Lacson? Kaya nga, happy ako, maparinig natin at saka mapakita natin na solusyon. Malay mo, meron siyang ibigay na parang pamaraan dahil gusto niya na tayo naman lahat nasa sistema. No? Idaan sa Regional Development Council, ilagay sa tamang ahensya, sa DENR, dahil meron po budget sa DENR. Inasuhan na po yung ating isang national director because ang binili noon are overpriced and under quality. So, kung yun ay gagawin na tama at yun ay makukuha, hindi lang sa Bohol, sa ibang pang probinsya, I think the garbage problem can easily be done kung makakunik tayo na isang senador na nakaintindi talaga ng budget. Maraming salamat. Thank you, Mayor. Hindi na natanong, hindi pa mayor si Mayor JR, siya po yung original na guru, original na tutor ko o mentor ko sa pagbusisi, sa pag-scrutinize sa national budget. Kaya ako natuto, kaya ako naging internado, at kaya ako ginawa ng advocacy yung pag-scrutinize ng national budget. Siya po lahat yung nagturo nung una. No? At tinuruan niya kami, nakita namin doon na taon-taon pala, ang laki ng hindi nagagamit yung tinatawag na unused appropriations. Hundreds of billions of pesos. Hindi nagagamit. Why? Kasi yung sinasabi na mayor, na mga governor, maski yung Regional Development Council, hindi na-address sa national government.
Kasi pagdating sa Congress, mag-realign, mag-insert yung mga congressmen, mga senador, even without consultation with the end users who are the local government officials. And the implementing agencies, ito yung DNR, DPWH, walang consultation. Whimsically or even arbitrarily, basta mag-realign kami, alisin namin dito, ilipat namin dito kasi meron silang either personal interest o may commitment sila kung kanino. So ang result, hindi alam ng agency kung paano i-implement. So papasok to sa unused appropriations. Yung iba, yung masalala, misused appropriations. Mali ang paggamit ng pondo for obvious reason, meaning corruption. So, ang laki na nawawala sa national budget natin taon-taon. Sa kwenta namin, pag pinagsama mo yung unused saka yung misused, at the time, di ba, JR, nasa mga 450 billion pesos taon-taon. So, we're trying to figure out, saan natin mailagay to good use yung, say, 400 or 300 or 450 billion pesos a year. So, we came up with that, yung battle cry namin advocacy, yung budget reform advocacy for village empowerment. Village representing the local government units. So, sa halip na hindi nagagamit at mali ang magamit, i-reallocate na natin sa mga local government units based on their submission ng kanilang mga local development plans na all the way up hanggang RDC makakaabot hanggang sa national. Ang problema, again, yung disconnect between the national government and the local government units. Natatapos yung regional development plans, sinasabit sa Malacanang, tapos na yung budget call. Late. Hindi late kung hindi nauna pa yung national government, yung Development Budget Coordinating Committee na magbuo ng National Expenditure Program. Wala pa yung input o yung output ng mga local development councils. Late dumarating. So, hindi alam ng national kung ano yung needs, kung ano yung priorities ng local. So, ito yung in-advocate namin for the longest time, since I think 2013 or even before that, kasi yun ang basis namin. Bakit hindi natin gamitin ng maayos yung hindi nagagamit at saka yung mali yung paggamit? So we will continue pursuing that kasi alam nyo ang Senado is a collegial body. I'm only one of 24 republics kasi ang tawag sa amin 24 republics. And we always vote and decide based on the will of the majority, just like in any democracy. So, yun ang problema. Kung mag-isa ka lang nag-advocate at wala kang kakampi, siyempre, sino makakakampi mo kung tatanggalin mo yung pork barrel? Kaaway mo pa yun. Sa halip na makakampi mo, kukontrahin ka pa, sisiraan ka pa. Yun ang malungkot na plight when you are on a reform mode. Naghahanap ka ng kakampi mo. When the Napoles issue exploded, that was 10 years after I delivered a scathing privilege speech regarding the pork barrel system. In 2022, talagang I called for the abolition of the pork barrel. Tapos noong 2013, nung pumutok na yung Napoles case, lahat na taranta. And ang tanong sa akin, did you foresee that when you delivered your privilege speech? Sabi ko, I did not foresee anything. Alam ko lang na tama yung sinabi ko noon at tama rin yung ginawa ko noon at tama rin yung sa ngayon. So yun ang background lang ng nangyayari sa Congress natin saka sa Senate. So but rest assured that I will continue to be your voice pagdating sa pag-expose sa corruption and pagdating sa paglaban do sa especially on the national budget. And I owe it to Mayor J.R. Anyola of Hagna kasi nung hindi pa siya mayor, talaga siya yung tumutulong sa amin sa hanggang sa nag-develop na rin yung mga staff ko, eventually, marunong na rin silang mag-scrutinize sa budget. Dami namin nakikita talaga na mali. And for the whole 18 years that I stayed in the Senate, 3 terms, nag-estimate yung mga staff ko. Alam nyo ba, sir, kung magkano yung natipid natin for 18 years sa national budget? Ako mismo nagulat, 300 billion pesos. Yan ang estimate nila na natipid sa budget. Alright, Senator Lee,
one last stop na lang tayo. Pero bago dyan, si Mr. Diboy Toledo, nandito ba? Sir, ano ang concern natin sa mga tour guides na dapat malaman ni Senator? May butas na. Hindi, meron na pong ano. Ako na yung shortcut, no? Ganun. Ang senador, usap ka tour guide, pero doon ka po, punto nga, isultin mo, tagalogin mo na lang para mas mabilis. I've been a tour guide for more than a decade. At the same time, also a member of the tourist Mokon Island Political Montay from Moscow. Dalawang bagay po ang gusto ko ipapag sa inyo. One, let's start with sa mga vans. Nag-join ako ng van. Ang problema ngayon, kailangan magbili ka ng cash para makasok sa LTFRB. Two, kailangan ka ng magbigay vans ng cash para makasama ka, para hindi ka magiging pulurog. Kasi alam naman yung magpulurog ka, maayaw ka. Ito ang problema namin. Kaya po, Senador, marami sa ating kababayan na nakakabuhol. Pumunta mo na ng Bacolod para makahanap ng puhunan. Ang isang ordinaryong puhunan po, kailangan lalayas ka rito. Kasi saan ka kukuha ng 1 million? Let's really go to the card. A card is an average of 700,000. Two, if you want to get a bond, it's either Toyota or Nissan Urban, you need 1.3 or 1.4. May franchise pa. Pupunta ka pa ng Cebu. So, alaki ng gastos. Pag meron ka ng isang pan, hindi ka natanggapin. Kailangan ka ng sampo. That's another thing. On the other hand, in connection po na nabotap na ni Sir Dave, we are allowing people that are not Moholanos operating in Mohol. For example, yung mga tourist po na galing sa Boracay na nag-operate, ang daming kawawang mga driver sa Mohol na hindi na po sila. Kasi iba na ang may-ari. So, if you are an ordinary person, mahirapan ka maging mayaman sa Mohol. Kasi ang kumikita lang sa sasakyan, tagalabas hindi taga-Moholan. We will remain po if this will not change in the next few years from now. Maging mahirap po tayo lahat yan. Two, you wanna become a tour guide? Hindi po lahat. Ang dami sa atin magiging tour guide. Alam mo, sino ang tour guide? Really? Of course, dahil sa team. Senador, if you want to study tour guide, nagbayad po ako ng 35,000. Para lang po sa enrollment. Hindi po lahat ng Boholano ka. Sino may 35,000 ngayon? Lahat. Bukod pa sa pagkain, pamasahe, lahat-lahat. Sa estimate ko lang, because I attended the latest tour guiding course, it took me almost 80,000. Para lang to get my license. License na po kayo mga accredited tour guide. I am not speaking for myself. Nandito po ako. I was invited by ni A. Marilo. Diboy, pumunta ka. Baka may makatulong ka. I am not speaking para sa sarili ko. Tour guide na ako. Pero, paano yung mga taong gusto lang, ayaw namin, we don't want to go outside the country. Gusto namin, makapiling namin ang aming mga anak at saka mga dito. Pero walang chance. Yung sinabi mo, 4,000 OFWs going outside. Wala kaming chance mabubuhay dito sa Bohol. It's being done by big people. Paano yan? Yan na lang ang problema ko. Pero, Senator, maraming salamat, Professor, for allowing me to speak in behalf po sa mga tour guide at saka mga operators po. Yung bang mga sila yung bang 10-man requirement? LTO ba yan? LTFRB po. LTFRB. At ang sinasuggest po, hindi naman kinakailangan maging sampo. Sa driver po, okay, gusto ka kumuha ng van, gusto mong van, kailangan ka ng 1.5. Karamihan, maka-down payment lang. Ang problema, hindi tatanggapin ng LTFRB at ang sasakyan mo ay utang. Yung van ko, inutang ko. Hindi siya pwede. Kailangan, ma-fully paid mo na, bago mag-convert na sa pangalan. So if you want to register your name, it has to be care of by the cooperative. So tatlong obstacles ang dadaanan mo. One, the down payment. Second, the full payment. Sino may 1.5 million? Wala. Kaya lalayas ang mga pumulan. Alright. So, oversend, Senator? Since LTFRB regulation yan, no, I mentioned earlier na I got in touch with Secretary Vince Tison.
isama nyo na rin yung concern when he comes here to visit para ma-address yung problema rin sa tourism sector. So, you will be informed din po kung kailan pupunta rito si Vince Tison para you can make yourself available then to raise that particular concern of yours. Alright, thank you, Senator. One last round tayo, one last round. Magsimula tayo kay Mr. Lee. Thank you, Mr. Senator. We're very sure that you're a winner, so bigyan ka namin ng mga problema. Ito na ko lang nalaman ko sa tauhan ko. Matagal na pala ito nangyari sa SSS office na. Every day nagpipila, 3 o'clock nagpipila na yung mga tao. Tapos pabalik-balik pa kasi limited ang numbers. So if you can do something with the head office of the SSS to add some personnel and to expand their offices to the services in Bohol. Kasi kawawa eh, yung iba from the other towns pupunta rito 3 o'clock, minsan hindi ma-entertain. So pabalik-balik. SSS dito. Kapot ko lang nalaman kasi mayroon na akong inutusan tauhan ko. Yung pala ang haba, 3 o'clock na siya mahaba na. Tapos yung iba, nakausap niya, dalawang araw na siya mabalik-balik kasi hindi na... Thank you. Thank you. Ito yung pinapagin ko, sir, na presidential action center. Yeah. Kailangan may intervention. I say something with regards to observation of our resident student. I was in Tubigon yesterday. I talked with Vice Mayor Renan of Tubigon, and really it's up to the LGUs like Mayor JR and Mayor Juliet. But for there in Tubigon, Mayor Howe offered a space for SSS as a satellite office for them to serve the constituent around the municipality of Tubigon. Maybe to decongest SSS in Tagbilaran, maybe the LGUs, the SB and the secretary of the town will request SSS for satellite office. But for sure, you have to provide for the office space and some job orders to support the office operation of the SSS. All right, thank you, sir. Senator, would you like to comment? Or... Mga day-to-day problems ng gobyerno ito. Talagang yung efficiency ng government, can do a lot to people like you, yung common, our ordinary citizens. Ang pwedeng magawa rito ni Senator Lacson during the budget hearing, SSS, more just in case may mga related issues pwedeng intervene. Alright. Okay, si Mr. Duer, Smoto, sir. One last final point. Yun lang po, Senator. We will wait for the I'll follow up. visit po ni Secretary po. Ito, walang sound. We will just wait for the visit of the Secretary po. And then we will keep posted also po. Yeah. Thank you po. I-follow up ko siya. Kasi I understand he's going to visit Cebu rin eh. Kasi he's being invited by the seafarers. Yesterday, we talked with the seafarers, mostly based in Cebu. And nabanggit nung isang resource person na in-invite nila Secretary Vince. And that's what I told him. Pupunta ka rin lang na Cebu, side visit mo na yung Bohol. Because there are so many concerns here na yung department po can solve. So yun ang sagot niya, yes, he will come here to visit you. So yung mga concerns regarding transportation, regarding matters na nasa jurisdiction ng DOTR, i-ready nyo na para pagdating niya. In a dialogue like this, hopefully, ma-bring up nyo rin sa kanya yung mga concerns. Alright, bago ang closing statement at pasasalamat ni Senator Lacson sa napakaraming problema na ibigay niyo sa kanya. Mayroon ba nanay, lolo, gusto magsalita? Alright, tatawagin na natin ang closing statement. Yeah. Secretary Director ng Bohol Chamber. Bohol Chamber. Good morning, everyone. My name is Rolene Uy. I'm the Executive Director of the Bohol Chamber of Commerce and Industry. Senator Ping
I'd like to ask on that. I'd like to ask, no, kasi kukunti lang actually ang listahan ko sa Senate sa this coming election. Kasi one of my requirements is walang corruption issue. So, palagpakan natin si Everett. Sir Martin, in your own opinion, may pag-asa ba ang Pilipinas coming from the executive or from the local government units na mawala for how many years siguro natin na proseso, mawala ang corruption sa ating doon? Yeah. Mayroon, may pag-asa tayo. Ang pag-asa natin lies on people like you, no, to remain vigilant. Kasi pagka nagpikit na lang tayo ng mata, nagsara tayo ng tenga, hindi masasolve yung corruption. Kasi people in government, paski pa paano, meron silang sense of sensibilities, ano? Hindi po pwedeng, or sensitivities, hindi po pwedeng, walang tao naman na ganong kamanhid, no? As long as there are people voicing out their, their sentiments against corruption, and let's do it regularly, consistently, and without let up, no? Kasi pag sumuko tayo, papalakpak lang sila, di ba? So, nasa sa atin din lahat eh. Let's not stop fighting corruption because doon naka-depend yung pag-asa ng ating mga, wag na tayo, yung mga anak na lang natin, saka yung magiging mga anak na mga anak natin. Kanina, I was interviewed, sabi ko, kinote ko yung French President, yung dati si Jean Georges Pompidou. Sabi niya, there's a big difference between a politician and a public servant. Yung politician thinks of himself and the next election. Yung public servant thinks of the nation and the next generation. Doon tayo sa public servant, wag tayo doon sa politician. Alright, so now, Senator, your closing statement, yung pasasalamat po rin. Yeah. Thank you for overwhelming me this morning. But I'm grateful that I'm overwhelmed because nakarating naman sa akin din yung mga common problems, day-to-day problems, and long-term problems na hinaharap not only here in Tagbilaran, not only in Bohol, but in the whole Philippines. Kasi what we have discussed here, parang ito yung replica, ito rin yung mga problemang naririnig namin sa ibang lugar. So, it's good feeling then to learn na yung mga problems are common para makita din natin yung solution, pwedeng maging common din yung solution. Kaya, thank you very much for giving us this opportunity to touch base with you this morning, and I hope this won't be the last. Thank you. Alright, maraming salamat sa piliin na natin sa Senator Lacson at kasama.